Sa video na ito, sisilipin natin ng mas malalim ang bagong state-of-the-art image-to-video model ng runway, ang Gen 4. Hindi ako kailanman tinigilan ng runway sa paghanga. Palagi nilang pinalalawak ang hangganan ng AI technology. Sa Gen 4, kaya ko nang kontrolin ang buong eksena, ang subject kahit maraming subject ang galaw ng kamera at maging ang interaksyon nila sa isa't isa. Gumagawa ang model ng natural at tuloy-tuloy na galaw at nakakapag-render din ito ng emosyon sa realistic na paraan. May dala ring kaunting pagbabago sa paraan ng pagpoprompt ang bagong modelong ito. Ipapakita ko sa inyo ang updated na paraan base sa opisyal na Gen 4 prompting guide para sa image-to-video generation. At siguraduhin mong tapusin ang video dahil may sneak peek tayo ng bagong world consistency feature sa dulo. Simulan na natin. Unti-unting pinapalaganap ang access sa Gen 4 sa runway. Kapag binuksan mo ang user interface ng runway, dapat ay makikita mo na ang Gen 4 kung meron ka ng access sa model. Kung wala ka pa, konting pasensya lang dahil dahan-dahan ang rollout nila. Ayon sa opisyal na anunsyo ng kumpanya, para lang ito sa mga may bayad na plan. Kaya kung gusto mong magamit ang Gen 4, kailangan mong magkaroon ng paid plan sa runway. Makikita mo na ngayon ang aspect ratio picker kung saan pwede kang pumili ng iba't ibang aspect ratios. Kapag naka-upload na ang image mo, itype mo lang ang prompt at ready ka nang gumawa ng video. Ngayon, gusto kong bigyang diin ang mga pagkakaiba at improvements sa pagitan ng Gen 3 at Gen 4 simula sa prompt understanding. Sa halimbawang ito, sinabi ko sa karakter ko na lumapit sa kandila at gusto ko ng focus shift mula sa kandila papunta sa kanya. Mapapansin mong sa Gen 3, hindi ito naintindihan. Naglakad lang ang karakter at walang focus shift na nangyari sa video. Pero sa Gen 4, naintindihan niya ang prompt ko at binigyan ako ng eksaktong focus shift na gusto ko. Sa susunod na prompt, ang action ay nagme-make up ang subject. Ang gusto ko dito ay malinaw na pagbabago ng focus. Mula sa subject sa harap, papunta sa refleksyon niya sa salamin. At dito, matagumpay na naintindihan ni Gen 4 ang prompt ko at ginawa ang focus shift na gusto ko. Isa pa sa mga malalaking improvement ng bagong model ay ang mas natural na galaw. Kapag sinusundan ng kamera ang mga gumagalaw na bagay, mas mabilis itong tingnan at mas fluid ang motion. Sa Gen 3, medyo mabagal ang lahat. Parang naka-slow motion ang mga kilos. Halimbawa, sa eksenang ito na may steam-powered train, napaka-natural ng kilos nito. Dynamic din ang shadow kasabay ng usok mula sa tren. Habang sa Gen 3, medyo static at mabagal ang galaw. At ang shadow sa Gen 3 ay hindi kasing dynamic kumpara sa Gen 4. Sa tingin ko, bukod sa galaw, may improvement din sa light at shadow rendering. Tingnan mo sa eksenang ito kung gaano kabilis ang kilos ng kotse. Natural tingnan at akma sa bilis ng sasakyan. Sa kasamaang palad, maraming struggle si Gen 3. Sa eksenang ito, nagkamali siya sa direksyon ng galaw. Bukod doon, mas static at mabagal pa rin ang kilos kumpara kay Gen 4. Ngayon naman, tingnan natin ang emotion rendering. Ang prompt ko, umiiyak siya tapos biglang tatawa ng hysterical. At makikita mong naintindihan ito ni Gen 4. Una, umiiyak siya. Pagkatapos ay bigla itong nag-shift sa hysterical na tawa. Napakahusay ng prompt understanding. Bagamat may kaunting issue sa coherence, lalo na sa kamay. Sa Gen 3 naman, mas malala ang coherence issue. May 3 kamay ang karakter. At hindi rin natin nakita ang parehong emotion change na ibinigay ni Gen 4. Siyempre, hindi pa rin perpekto ang bagong model. Nahihirapan pa rin ito sa ilang prompt. Halimbawa, binaha ang lungsod, umapaw sa mga gusali at kalsada, wala talagang nangyaring notable. Pero kapag binago mo ang prompt, inatake ng higanting tsunami ang lungsod. O tinamaan ng higanting alon ang lungsod. Saka palang may lalabas na result pero hindi pa rin perpekto. Parang tinabunan lang ng malaking alon ang kamera. Hindi ito mukhang natural gaya ng inaasahan mo sa isang natural disaster film. Isa pa sa mga issue ay ang shooting. Kapag nag-prompt ka ng pagbaril gamit ang baril o pana, hindi pa rin ito gumagana ng maayos. Makikita mong mali ang galaw sa eksena. Ganun din sa pana. Sa halip na iputok ang arrow, parang nagdesisyon lang ang karakter, hindi ngayon. Ngayon, gusto kong ikumpara ang Runway Gen 4 sa isa pang state-of-the-art AI video model, Kling 1.6. Sa prompt na ito, may galaw ng subject at galaw ng camera na pinagsama, kaya maganda itong challenge. Ibinigay sa atin ng Kling ang hinihingi natin pagdating sa pag-unawa ng prompt. Dito, mapapansin mo ang ilang mga issue sa coherence ng agila. Ang mga paa ay nagiging parang buntot, at sa pangkalahatan, maganda ang dynamic na paglipad at natural na galaw ng agila sa Kling. At sinusundan ng kamera ang agila eksaktong gaya ng hinihingi natin. Naunawaan at sinunod ng Gen 4 ang prompt ng maayos. Ang lalaki ay mukhang nakapirmi. Kung ikukumpara sa Kling, ang buong video ay medyo static ang dating.
Maaga pa para sabihing alin ang modelong mas mahusay ang ginawa. Pero masasabi ko na ang Runway Gen 4 ay isang tunay na malakas na kakumpetensya para sa Kling 126. Ngayon, tingnan natin ang mga pangunahing pagbabagong dala ng bagong model base sa opisyal na gabay na inilabas ng Runway team. Ang prompting ng Gen 4 ay nakatuon ng buo sa motion. Dahil ang imahe ang nagbibigay ng pangunahing visual na impormasyon tungkol sa mga subject, composition, lighting at style, ang text prompt mo ay dapat halos buo ng nakatuon sa paglalarawan ng gustong galaw. Ang Gen 4 prompts ay dapat nakatuon sa kung ano ang gusto mong mangyari. Particular, ang action ng subject at galaw ng camera. Kaya meron tayong bagong cinematic prompting structure na nakatuon sa motion. Meron tayong 4 na layer: subject motion, camera motion, scene motion, at style descriptors. Pwede mong gamitin ang isa sa mga layer na ito o pagsamahin ang mga ito upang makabuo ng mas sopistikadong galaw. Magandang halimbawa ito dahil dito nagsimula ako sa camera motion. Ang handheld camera ay sumusunod sa 2 babae at ipinagpatuloy ko sa paglalarawan ng galaw ng subject ko. 2 babae, naglalakad sila sa isang field at tinapos ko ang prompt ko sa scene motion. Ibig sabihin, kung anong klaseng external effect ang ginagawa nila sa eksena. Ang babae ay lumilikha ng mga alon sa ibabaw ng tubig. Ngayon, tingnan natin ang ilang halimbawa kung saan isinama natin ang subject motion sa ating mga prompt. Sa paraang ito, madali mong makokontrol ang iyong subject o maraming subjects sa iyong mga video. Dito isinulat ko, subject raises his arms. Mapapansin mo na hindi ako naglagay ng kahit anong camera motion sa partikular na halimbawang ito. Napakalinaw at ibinigay sa akin ng Gen 4 ng eksakto ang hinihingi ko. Sa susunod na halimbawa, medyo nahirapan ako dahil gusto kong patakbuhin ang bata papunta sa bulldozer at tumalon dito, pero ang naging resulta ay hindi ayon sa inaasahan, isang hindi magandang shot. At sa halimbawang ito, isinulat ko, man walks past the camera while looking around and enters to a bar. Sa dulo ng shot, nagkaproblema ako sa pinto ng bar, kaya makikita mo ang ilang coherence issues, pero sa kabuuan, ibinigay niya ang hinihingi ko. Kung magsisimula ka sa simpleng subject motion, pero magdadagdag ng mas maraming detalye tulad ng pagpapalawak ng eksena o ilang follow-up na wala sa original frame, walang problema iyon para kay Gen 4 dahil kaya ng modelong kumpletuhin ang shot at ibigay sa iyo ang bar kahit wala ito sa original na frame. Posible ring kontrolin ang maraming subject sa eksena, pero para magawa ito, kailangan mong gumamit ng napakalinaw na positional language. Pwede kang gumamit ng direksyon. Halimbawa, maaari mong sabihing, subject on the left walks forward, subjects on the right remain still. Sa partikular na halimbawang ito, isinulat ko, dinosaur on the right falls backward and chicken on the left jumps onto the cake. Makikita mong medyo nahirapan ang model. Pwede ka ring gumamit ng descriptive identifiers tulad ng woman at man. Sa halimbawang ito, isinulat ko, man looks at sunset, the woman pulls back. At kahit papaano, ay nakuha ko ang hinihingi ko. Pwede mong gamitin ang descriptive identifiers para sa mga tao at hayop din. Halimbawa, dito, hiningi ko sa model na tiger looks to the left and man takes a photo. At nakuha ko ang gusto ko para sa tigre. Nagkaroon lang ng ilang coherence issues sa lalaki na kumukuha ng litrato, pero posible pa ring makontrol ang 2 subject ng sabay. At pwede mo ring gamitin ang positional language gamit ang front at back. Sa halimbawang ito, isinulat ko, woman in front crawls in fear while the ghost behind her chases her. Kaya ginagamit ko rito ang harap at likod para ilarawan at paghiwalayin ang galaw ng mga subject. At nagkaroon ng problema sa coherence dahil lumabas ang isang ikatlong braso sa kasamaang palad. Kaya nasayang ang shot na iyon at malamang ay kailangan na itong i-reroll. Pero ibinigay pa rin ng model ang hinihingi ko. Imbes na ikaw ang kumontrol sa mga subject, pwede mong ipasa ito kay Gen 4 at gumamit ka na lang ng camera motion. Sa halimbawang ito, isinulat ko lang, camera zooms in to subject's face. Siyempre, pwede mo ring gamitin ang dali-in. Magaling si Gen 4 sa mga cinematographic techniques, pero dito, simpleng zoom in lang ang ginamit. At gumana ito ng maayos. At kung ayaw mong gumalaw ang camera, may bago tayong term. Dati, ginagamit natin ang static shot, pero napansin ko sa prompting guides, inirerekomenda ng team na gamitin ang locked camera. At ang locked camera ay ibig sabihin, hindi gumagalaw ang camera. Literal na static shot lang ito. Kaya kung ayaw mong gumalaw ang camera mo, gamitin mo ang term na locked camera sa prompt mo. Isa sa mga pinakaastig na bagay tungkol sa Gen 4 ay pwede mong pagsamahin ang camera motion at subject motion. Sa halimbawang ito, sinabi ko kay Gen 4 na magdaliin papunta sa perlas na hawak ng babae habang masaya siyang sumasayaw. Hindi masyadong malinaw ang parteng pagsasayaw pero mukhang masaya siya.
At meron tayong daliin sa perlas. Eksaktong gaya ng hiningi natin. Sa susunod na halimbawa, ginamit ko ang camera motion sa simula ng aking prompt. A handheld camera tracks the man playing drums and dancing in the center. At kailangan kong sabihin na talagang na-impress ako sa drumming motion. Lalo na yung lalaking nasa gitna. Malaking improvement ito, lalo na kung ikukumpara sa mas static na Gen 3. At dito naman ang prompt ko ay, camera pulls back while man paints a painting. At makikita mong ibinigay sa atin ang camera pullback. Napaka-cinematic. Dito naman, isinulat ko, as the camera pans up, the UFO begins to levitate and shoots off at high speed. Sa tingin ko, maganda ang nagawa ng model dito. Ang camera ay umangat pataas. At pagkatapos ay lumutang ang UFO. Masaya ako na nagawang i-render ni Gen 4 ang camera motion at subject motion ng magkasama. At heto pa ang isa pang maganda sanang shot. Sa kasamaang palad, hindi talaga gumana ang camera orbit. Gusto ko sanang subukan ang orbit ng camera sa paligid ng lalaki at ng kamelyo. At historically, hirap talaga si Runway sa ganitong motion. Talagang mahirap i-generate ang orbiting action ng camera. Pero kahit ganun, maganda pa rin ang shot sa sarili nito. Yung lakad ng kamelyo, ang natural ng dating. Yung lakad ng lalaki at ang galaw ng hangin sa eksena, napaka-cinematic, sobrang ganda. At katulad ng mga naunang bersyon, pwede mong i-upscale ang footage mo sa 4K. Pwede mong i-expand ang video, gamitin ang video to video, at gamitin ang footage na ito para gumawa ng animation, halimbawa. Pwede mo ring gamitin ang output mula Gen 4 para sa lip syncing, o gamitin ang Act 1 para sa mas eksaktong lip syncing. At masaya akong marinig na paparating na ang World Consistency feature sa Runway Frames. Ang Consistent Characters feature ay hindi pa available sa ngayon sa Runway Frames, pero paparating na ito. Habang gumagawa ka ng images sa Runway Frames, pwede kang gumawa ng consistent characters, consistent objects, or consistent environments. Ibig sabihin, pwede kang mag-upload ng image at habang nagpo-prompt ka, pwede kang magbigay ng reference sa mga larawang iyon. Halimbawa, pwede mong hilingin na gamitin ang wooden toy mula sa image 1 bilang reference. At magagawa mo ito sa pamamagitan lang ng mentioning ng isang element. Pwede kang mag-reference sa isang character mula sa photo A, tapos mag-reference din sa isang location mula sa photo B. Mula sa creative perspective, sobrang flexible nito. Excited na talaga ako sa paglabas ng World Consistency feature. Pakiramdam ko magiging napakagandang dagdag ito sa creative workflow ko at sana talaga ay nakatulong sa'yo ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang in-depth tutorials. Kung gusto mong matuto patungkol sa creative intelligence, i-click mo ito.